Ang 7 arkanghel ay itinuturing na makapangyarihang mga lingkod ng Diyos na gumaganap ng mahahalagang tungkulin kapwa sa makalangit na kaharian at sa mga gawain ng tao. Ang kanilang mga gawain ay mula sa paghahatid ng mga mensahe ng Diyos hanggang sa pag-aalok ng proteksyon at patnubay sa mga tao. Kaya sino ang mga arkanghel na ito? Sila ay sina Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Seatiel, Judiel at Barakiel. Ang bawat isa sa kanila ay may espesyal na trabaho. Halimbawa, si Michael ay madalas na nakikita bilang isang tagapagtanggol, ang isa na tumayo laban sa kasamaan. Si Gabriel ay ang mensahero, ang isa na nagdala ng balita kay Maria tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Susuriin natin ang bawat isa sa 7 arkanghel na ito, tuklasin kung ano ang sinasabi ng Biblia at iba pang Kristiyanong teksto tungkol sa kanila, kung ano ang kanilang mga tungkulin, at kung bakit mahalaga ang mga ito sa atin ngayon. Number 1, Arkanghel, Michael. Madalas na itinuturing na pinuno ng mga arkanghel, si Michael ay kilala bilang isang tagapagtanggol at ang nakikipaglaban sa kasamaan. Karamihan sa mga anghel sa Biblia ay inilalarawan bilang mga mensahero, ngunit si Michael ay inilarawan bilang nakikipaglaban o nakatayo laban sa masasamang espiritu at mga pamunuan. Siya ang tagapagtanggol ng mga swordsmen at masters of arms. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang hukom ng mga kaluluwa ay ginawa din siyang patron ng lahat ng mga kalakalan na may kinalaman sa paggamit ng mga pagtatasa tulad ng mga manggangalakal, parmasyutiko, pastry chef. Siya rin ang patron saint ng pulisya. Si Michael ay kilala bilang pinuno ng hukbo ng Diyos na gumagabay sa mga anghel sa kanilang pakikipaglaban sa kadiliman. Ipinakita niya kung paano nilalabanan ng mabuti ang kasamaan. Siya ay nakikita rin bilang anghel ng kamatayan na gumagabay sa mga Kristiyano sa langit pagkatapos nilang mamatay. Binibigyan niya sila ng pagkakataong maligtas at pinipigilan ang dyablo na kunin sila. Sa mga larawan, madalas siyang ipinapakita na may mga kaliskis na nagpapakita kung paano niya hinuhusgahan ang mga kaluluwa sa huling paghatol. Ipinapakita nito ang kanyang papel sa pagpapasya sa kapalaran ng mga tao, kilala sa paghahatid ng mga mensahe mula sa Diyos sa mga tao, kabilang ang pagpapahayag ng mga kapanganakan ni Juan Bautista at Jesus sa Bagong Tipan. Ang Anghel Gabriel ay tagapagbalita ng mga pangitain. Sa mga larawang Kristiyano, si Gabriel ay maaaring magmukhang isang lalaki, isang babae, o isang halo ng pareho. Siya ay madalas na lumilitaw bilang isang nagbabalita na anghel. Kapag sinabi niya kay Maria ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus, ipinakita sa kanya na may hawak na puting lili. Ang white lily ay kumakatawan sa kadalisayan at espiritualidad. Ang Arkanghel Gabriel ay isang santo at isang patron saint. Kilala siya bilang anghel ng pagpapahayag dahil sinabi niya kay Maria ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Siya ay isang espesyal na santo para sa mga taong nagtatrabaho sa komunikasyon at telekomunikasyon. Kabilang dito ang mga manggagawa sa koreo, mga kolektor ng selyo, mga taong naghahatid, mga kolektor ng basura, mga host ng radyo at mga diplomat. Maaari silang humingi ng kanyang tulong at proteksyon sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa simbahan, mayroong isang panalangin na tinatawag na Angelus Prayer na binibigkas ng mga tao ng 3 beses sa isang araw. Naaalala nito noong binisita ng Arkanghel Gabriel si Maria at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagsilang ni Jesus. Mula noon, tumunog ang isang kampanang tinatawag na Ave Bell ng 3 beses sa isang araw para sabihin ng mga tao ang anghel ng Panginoon at ang mga anghel na bumabati kay Ave Maria. Bilang 3, si Arkanghel Raphael na nauugnay sa pagpapagaling at banal na providence. Si Raphael ay binanggit sa pangalan sa aklat ng Tobit na gumabay kay Tobias at nagpapagaling sa kanyang ama na si Tobit. Ang Arkanghel Raphael ay tinawag na gamot ng Diyos at ang aspeto ng pagpapagaling ng banal. Karamihan sa mga Bibliyang Protestante ay hindi nagsasalita tungkol sa Arkanghel Raphael, ngunit sa mga Bibliyang Katoliko at Ortodokso, tulad ng sa aklat ng Tobit, makakakita ka ng mga kwento tungkol kay Raphael. Ang aklat ni Enoch, isang lumang tekstong Hudyo, ay binanggit din si Raphael. Ang aklat ng Tobit ay nagsasabi ng isang kwento tungkol kay Raphael na tumutulong sa isang pamilya kapwa pisikal at espiritual. Hindi alam ng pamilya na ang kanilang gabay ay si Raphael na ipinadala ng Diyos. Habang nasa paglalakbay, sinabihan ni Raphael si Tobias na gumamit ng pamahid ng isda upang pagalingin si Tobit. Tinulungan din niya ang pagpapalayas ng demonyong nagngangalang Azazel nang subukan nina Tobit at Tobias na pasalamatan ng kanilang gabay.
Napagtanto nila na siya si Raphael at sinabi niya sa kanila na magpasalamat sa Diyos sa halip. Nang maglaon, sa tradisyon ng mga Hudyo, si Raphael ay sinasabing isa sa 3 bisitang tinanggap ni Abraham sa Oak of Mamre. Hindi siya binanggit sa Bagong Tipan, ngunit sa Kristyanismo, nauugnay siya sa pagpapagaling at sa anghel na gumulo sa tubig sa pool ng Bethesda. Sa mga larawan, madalas siyang ipinapakita na may mga kaliskis na nagpapakita kung paano niya hinuhusgahan ang mga kaluluwa sa huling paghatol. Ipinapakita nito ang kanyang papel sa pagpapasya sa kapalaran ng mga tao. Si San Uriel ay madalas na ipinapakita sa 2 magkaibang paraan. Sa simbahang ortodokso, tumingin siya sa ibaba, habang ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib na nagpapakita ng pagpapakumbaba at mga katangiang nakatuon na hinihikayat niya sa panalangin. Sa simbahang Katoliko, itinatanghal siyang may hawak na lalagyan ng tubig at 2 isda kung paano nagbibigay ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Number 4. Uriel ginagabayan ng mga tao. Marami ang humihingi sa kanya ng tulong sa paggawa ng mahahalagang desisyon o pagharap sa panahon. Bagamat ang Arkanghel Uriel ay maaaring hindi ganong pinag-uusapan sa Biblia gaya ng ibang mga arkanghel, malaki pa rin ang epekto niya sa espiritual na mga landas ng mga tao. Number 5. Arkanghel Seatiel. Nauugnay sa pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos ang madalas na inilalarawan na may korona na sumisimbolo sa gantimpala para sa kasipagan at tiyaga. Siya ay kilala bilang anghel ng trabaho. Madalas niyang ginagabayan at hinihikayat ang mga taong nananalangin para sa kanyang tulong sa pagsisimula ng bagong proyekto, naghahanap ng bagong trabaho, o naghahanap ng inspirasyon sa kanilang kasalukuyang trabaho. Lalo na nakatuon ang Jahudyal sa pagtulong sa mga taong gustong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang trabaho, anuman ang kanilang propesyon. Ang Archangel Jahudyal ay nagbibigay ng karunungan at pagkamalikhain. Tinutulungan ka ng Jahudyal na manatiling tapat at gumawa ng mga etikal na pagpipilian tulad ng sa panahon ng mga panayam sa trabaho o promosyon. Ginagabayan ka niya sa mga lugar kung saan maaari kang magboluntaryo at umunlad sa espiritual dahil ang pagtulong sa iba ay isang mahusay na paraan upang umunlad sa espiritual. Sa Biblia, binanggit sa Tobit ang arkanghel na si Jehudiel bilang isa sa 7 arkanghel. Sinabi ni Arkanghel Raphael na si Jehudiel at ang iba pa ay laging handa na nasa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang bahaging ito ng Biblia ay nag-uusap tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng 7 arkanghel. Nagpapasalamat sila sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos at nagpapakita ng kanilang paggalang sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Si Jehudiel ay hindi binanggit sa ibang bahagi ng Biblia. Lumalabas din siya sa astrolohiya bilang pinuno ng paggalaw ng bawat planeta. Number 7. Arkanghel Barakiel na nauugnay sa mga pagpapala at patnubay. Madalas na inilalarawan ng Barakiel na nagkakalat ng mga talulot ng rosas na nagiging mga pagpapala para sa mga tao sa lupa. Nanalangin si Barakiel sa Diyos para sa mga taong nangangailangan ng tulong, humihingi ng mga pagpapala sa kanilang buhay tulad ng kanilang mga relasyon at trabaho. Humihingi ang mga tao ng tulong sa mga Barocules upang magtagumpay sa kanilang ginagawa. Bilang pinuno ng lahat ng mga anghel na tagapag-alaga, maaari rin silang humingi ng tulong sa mga Barocules bilang isang makapangyarihan at maunlad na pinuno.